Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Kung sasama sa iyo ang inay mo at mga kapatid, dito mo dalhin. Oo tita, tutuloy na ako. At tulungan mo kung manalangin magkasama ko ang inay ko at mga kapatid. Hayaan mo, iha. Tutuloy na ako, tita. Pagdating sa kanilang baryo, kina Carming muna sila nagtuloy. Pero nabalitaan ng dalawa niyang kapatid ang pagdating niya kaya sinadya siya ng maito doon. Nagyakap-yakap silang tatlo pagkikita. Nagkaiyakan. Ate, isasama mo na ba kami sa pag-alis mo? Si Milet ang bunso. Oo nga ate. Hirap na kami sa pakikisama kina Tia Salud. Si Rolly. Ang inay nga, palaging sinusumbatan ni Tia Salud kung bakit naman ang inay, amin pa rin ang amin kay Tia Salud. Naku ate, kung makikita mo lang si inay, ang payat-payat ngayon. Kasi madalang araw pa lang ay ginigising na siya ni Tia Salud para isama sa konsignasyon. Tapos yung labandera nila, pinaalis na at kami na ni Inay ang pinaglalaba. Wala kaming sweldo dahil pinag-aaral daw kami ni Rolly at doon naman daw kami nakitira. Bakit hindi sumama si Inay kay Kuya Dindo? Maganda na palang trabaho ng kuya. Ang inay naman kasi, mabula-bola lang ni Tia Salud, wala na. Wala nang sinabi kundi ibaon daw tayo sa utang na loob kina Tia Salud at napakawalang hiya naman daw natin kung iiwan namin sila. Nakagat ni Teresa ang mga labi. Maiiyak na naman siya sa awa sa dalawang kapatid. Ate, isama mo na kami sa pag-uwi mo sa Maynila. Di baling mahirapan ang katawan namin, huwag lang pati ang kalooban namin. Hayaan ninyo, pipilitin ko ang inay. Wala kong balak na sumama sa iyo. Sabay-sabay silang napalingon. Nakalapit na sa kanila si Aling Rosa nang hindi nila namamalayan. Nasa mukha nito ang matinding galit na kinukuyom sa dibdib. Kung inaakala mong sasama kami sa iyo dahil mabuti ng buhay mo, nagkakamali ka. Hindi ako kayang silawin ng kaunting salaping kinikita mo. Inay, pwede na tayong mabuhay ng maayos. Bakit hindi niyo maiwan si Tia Salud? Huwag mo akong turuan maging walang hiya sa sarili kong kapatid. Kung alam ko lang na magiging mga suwail na anak kayo ng Kuya Dindo mo, sana'y pinisil ko na lang ang mailong ninyo noong sanggol pa kayo. Inay, marami kaming gawain sa bahay. Wala akong balak na magkipagtagalan ng pakikipag-usap sa iyo. Kayo, Rolly, Milet, uwi na tayo. Inay, gusto naming sumama kay ate. Nahirapan na kami kina Tia Salud. Natigilan si Aling Rosa. Saglit na pinaglipat-lipat ang tingin sa tatlo bago muling nagsalita. Kung gusto na rin ninyong mawala ng ina, sumama kayo sa suwail na iyan. Iyon lang at nagmamadili ng tumalikod si Aling Rosa. Humabol si Teresa. Inay, maawa naman kayo sa sarili ninyo. Sumama na kayo sa akin. Pero parang walang narinig na tuloy-tuloy na nanaog si Aling Rosa. Ate, anong gagawin namin? Gusto naming sumama sa iyo. Ayaw na naming magbalik doon. Milet, hindi ko kayo maaring isama kung hindi kasama si Inay. Lalo siyang magiging kawawa doon kung nag-iisa siya. Pero ate, Rolly, kunting tiis pa. Kung iiwan ninyo si Inay, baka hindi na makaya ng mahina niyang katawan ang hirap ng loob. Maghintay muna tayo ng magandang pagkakataon. Pero kailan pa yun, ate? Kailan pa? Napaiyak na lang si Teresa, nayakap niya ang dalawang kapatid. Malapit na. Kinuha niya ang dalawang pera at ibinigay iyon kay Rolly. Tipirin ninyo ito para sa panggastos ninyo sa araw-araw, para kung may magkakasakit sa inyo. Binigyan din kami ni Kuya ng pera, ate. Ibigay nga pala ninyo sa akin ang address ni Kuya Dindo para mapuntahan ko siya para makapagplano kami ng dapat na gawin. Isinulat ni Rolly sa isang papel ang address ni Dindo.
Itinago iyon ni Teresa sa bag. Birthday ni Soledad. At tulad ng dati, umaga pa lang matapos magsimba kasama si Teresa, ay abalang-abala na ito sa pagluluto ng mga handa para sa kanyang mga mananahi. Sa lahat ng mga makakaalala at sa kanyang tanunang bisita kapag dumarating ang araw na iyon, si Chris. Higit ang siyang nararamdaman ni Soledad ngayong kumpara sa mga nakararaan niyang kaarawan. At hindi mapapasubali ang iyon ay dahilan sa dalawang bagay. Una, ang pagdating ni Teresa sa buhay niya, na hindi niya maitatanging nagbigay ng buhay sa kanyang pag-iisa. Hindi lamang dahil sa kahusayan nito sa pananahi, higit ay ang pagkakaroon niya ng isang kasamang napalapit agad sa kanyang loob. At ikalawa, ang mabilis na lumalago niyang negosyo. Ang totoo'y dati na namang malakas iyon. Pero higit na lumakas iyon dahil sa mga bagong disenyong gawa ni Teresa. Kaninang magsimba sila ni Teresa ay pinasalamatan niya ang nasa itaas sa mga biyayang dumating sa kanyang buhay, pati na ang katotohanang hindi man siya nakapag-asaway, hindi naman naging malungkot at miserable ang kanyang buhay. Maagang dumating si Chris. Kagagaling nila sa simbahan at kasalukuyang nag-aalmusal nang huminto ang sasakyan nito sa garahe. Pagpasok ay may dalang isang malaking kahon ng regalo para kay Soledad at isang maliit para kay Teresa. May dala rin itong mga manggang hinog na buhat para sa Cavite. Sinaluhan sila nito sa almusal. Ang mamit daddy mo, hindi ba darating? Usisa ni Soledad sa pamangkin nang batiin siya nito ng halik. May speaking engagement daw si daddy at syempre kasama niya si mami. Bakit ang aga mo naman? Hindi ka na ba papasok? Si Soledad uli. Para ka namang bago ng bago, tita. Alam mo namang pag-birthday mo, hindi ako pumapasok. Napangiti si Soledad. Oo nga naman pala. Taon-taon nga naman pala bisita niya ang pamangkin at kung sino man ang kasalukuyang girlfriend nito. Ngayon wala na siyang hintaying girlfriend ni Chris. Kasama na nila si Teresa. Ako rin, Tita Sol. Absent din sa trabaho. Tutulong na lang ako sa pagluluto at sa pag-ayos nitong bahay. Nakangiti si Teresa kay Chris. Aba, talaga namang hindi ako payag na mananahi ka ngayon. Legal holiday nating dalawa ngayon. Sabay-sabay silang nagkatawanan sa birong iyon ng matandang dalaga. Pasaglit-saglit na lang ako doon para tingnan kung walang problema. Kabisado na naman nila ang mga tahian natin eh. Pagkatapos ng almusal ay sinimula na nila ang paghanda sa lulutuin. Ang dalawang katulong naman ang itinukan nila sa paglilinis ng bahay. Isa-isa nang nagdadatingan ang mga mananahi nila. At palibhas ay birthday na Soledad, hindi agad sila nagsisituloy sa patahian. Pinapasok si Soledad sa bahay at binabati. Ang iba'y may dalang regalo para sa mabait na matandang dalaga. May isang hindi inaasahang panauhin si Soledad na dumating ng umaga ring iyon. Si Margie, may dala itong regalo para sa kanya. Bahagya pang nagulat si Soledad nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Sa pamamagitan ng halik ay binati siya nito ng isang maligayang kaarawan sabay abot sa kanya ng regalo. Nawala ang ngiti ni Soledad sa mga labi. Ang nasa mukha niya ay ang magkahalong emosyon ng pagtataka at pag-aalala. Tita, bakit para kang nakita ng multo? Pagtatakang tanong ni Margie. Nasaan si Chris? Narito ang kotse niya eh. Nandyan sa loob. Halika, tuloy ka Margie. Nako tita, isusumbong ka sa iyo ang lalaking yan. Ang tagal na akong hindi sinisipot sa... Parang tinuklaw ng ahas si Margie nang makita sina Chris at Teresa. Nakahawak ang dalawang kamay ni Chris sa magkabilang balikat ni Teresa at masuyo niyang hinahagkan ang buhok ng kasintahan. Nakangiti naman si Teresa sa nagpuputol ng sitaw. Sumulak ang dugo ni Margie. Halos patakbong sinugod nito si Teresa. Nabigla din ang dalawa kaya bago pa sila makakilos ay nadaklot na ni Margie ang buhok ni Teresa.
Malandi ka, mga agaw ng lalaki. Hinila ni Margie si Teresa na nahulog sa kinaupuang silya at napaluhod sa sahig. Agad na dumalo si Soledad kay Teresa. Niyakap naman ni Chris si Margie at pilit na hinihila ito palayo kay Teresa. Halos maghisterya si Margie. Lumalabas ang litid sa liig sa kakasigaw ng mura kay Teresa. Puta, anong karapatan mong agawin sa akin si Chris? Hayop ka, niloko mo ako. Tumigil ka, Margie, tumigil ka. Umakma si Margie na pagbabayuhin ang dibdib ni Chris pero agad na naagapan ng lalaki ang mga kamay niya. Niyakap siya ng mahigpit nito at hinilang palabas ng pinto. Nagsisigaw naman si Margie. Hayop ka, Teresa. Hindi mo maagaw sa akin si Chris. Hindi. Tumigil ka na. Huwag kang mag-iskandalo dito. Nagawa ni Chris na maisakay ng kanyang kotse si Margie. Inilabas ng garahe ang sasakyan at pinaharurot ng takbo. Madilim na madilim sa galit ang mukha ni Chris na bahagyang ikinatakot ni Margie. Ngayon lang niya nakitang magalit ang lalaki. Nawalan siya ng kibo. Sa likod ng cultural center sila nagtuloy, sa may tabing dagat. Doon nila nakagawi ang lutasin ang mga hindi nila pagkakaunawaan. Yun ang paborito nilang lugar. Hindi na sila bumaba ng sasakyan. Matagal na katahimikan ang naghari sa pagitan nila bago nagsalita si Chris. Limutin mo na ako, Margie. Kumakalas na ako sa relasyon natin. Naningkit ang mga mata ni Margie sa galit. Bakit? Dahil sa babaeng iyon? Dahil sa muchachang iyon, ha? Dahil magiging unfair sa ating dalawa kung magpapatuloy pa tayo gayong wala na akong nadaramang anumang pagmamahal sa iyo. Chris? Marahang tumango si Chris. Naging fair ako sa iyo, Margie. Hindi ko pa kasintahan si Teresa ay nakipagkalas na ako sa iyo. Napahawak si Margie sa kamay ni Chris. Chris, wag. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mamamatay ako kung mawawala ka. Wala naman akong nalalamang kasalanan sa iyo. Margie, huwag mong gawing mahirap ang paghiwalay natin ito. Chris, nahihibang ka lang sa babaeng iyon. Akala mo lang ay mahal mo siya. Pagkaraan lang ng ilang araw, matutuklasan mong nagkamali ka pala. Chris, mahal kita. Hindi pa ba sapat na dahilan iyon para magpatuloy tayo? Payag naman ako lang ang magmamahal sa iyo. Payag ako. Malungkot na umiling si Chris. Matutuhan mo rin akong muling mahalin, Chris. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Will you listen to reason, Margie? Pareho lang masisira ang mabuhay natin kung magpapatuloy pa tayo. Hindi na kita mahal, naiintindihan mo ba? Marahang bumitiw si Margie sa pagkakahawak sa pisig ni Chris. Unti-unti na namang gumagapang ang galit sa mukha nito. Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong itatapon, Chris. Hindi ako papayag na ipinagpalit mo lamang ako sa hamak na babaeng iyon. Pagkasabi niyo, binuksan ang pinto ng kotse at nagmamadaling lumabas. Pabagsak na isinara ang pinto. Tandaan mo, Chris, hindi ako basta-basta sumusuko. Ipaglalabang ko ang pag-ibig ko. Hindi na nito hinayaang makasagot pa si Chris. Halos patakbo na itong tumayo. Tinawag isang taksing nagdaraan. Napapailing na sinunda na lamang ng tingin ni Chris ang dating kasintahan. May dadarama siyang awa para sa babae. Awa at hindi pag-ibig. Oras na ng pananghalian na makabalik si Chris kina Soledad. Nagkakainan na sa loob ng bahay ang mga mananahi. Masayang inasikaso sila ni Soledad at Teresa na para bang walang anumang nangyari nangyari kani-kanila lang. Niyaya agad niya si Teresa sa itaas. Naunawaan naman ni Soledad ang nangyayari. Siya na lang ang humingi ng dispensa sa mga mananahi para kay Teresa. Ang sabi boy, wala na kayo ni Margie. Sumbat sa kanya ni Teresa. Totoo yun. Siya lang naman ang humahabol pa sa akin. Bago pa kita niligawan ay nakipagkalas na ako sa kanya. Kung ganyang naghahabol siya sa iyo, mahirapan kang kalasan siya.
Wala na siyang magagawa pa, Teresa. Ikaw na ang mahal ko. Hindi mo kilala si Margie. Hindi basta-basta susuko iyon. Nag-almusal sina Soledad at Teresa nang pumasok ang isang security guard na nakatalaga sa gate. Teresa, may naghahanap sa iyo, nanay mo raw. Napahinto sa pagsubo si Teresa. Nanay ko? Takang tanong niya. Oo, kasama yung kaibigan mo raw na si Carmen. Gumapang na ang kaba sa dibdib ni Teresa. Bakit hindi mo pinapasok? Tanong ni Soledad sa gwardiya. Ayaw ho, ma'am. Doon na lang daw sila at kakausapin lang daw nila si Teresa. Tumayo na si Teresa at nagmamadaling sumunod sa gwardiya. Sumunod na rin ang nagtatakang si Soledad. Unang tingin pa lang ni Teresa sa mukhang iyon ng ina ay alam na niyang hindi siya dapat matuwa sa pagkakasugod nito sa kanya. Formal ang mukha ni Aling Rosa at kung tititigang mabuti, mapapansin ang kinikimkim nitong galit. Dito ho tayo sa loob, inay, para makilala naman ninyo ang tinitirahan ko para makakain. Hindi na natapos ni Teresa ang sasabihin. Sumagot na agad ang ina. Huwag na. Hindi kami magtatagal ni Carmen. May sasabihin lang ako sa iyo kaya ako na parito. Hindi sumagot si Teresa. Layuan mo si Chris. Limutin mo siya. Para siyang natulig sa sinabing iyon ng ina. Hindi halos makapaniwala. Inay, alam ba ninyo ang pinagagawa ninyo sa akin? Gusto ninyong wasakin ang kaligayahan ko. Si Margie ang may karapatan kay Chris. Ako ang mahal ni Chris, inay. Kung may pagtingin ka pa sa amin ng mga kapatid mo, lalayuan mo ang lalaking iyon. Kung inaalala mo pa ang kapakanan namin. Inay, mahal ko kayo na mga kapatid ko. Mahal ko kayo, alam ninyo iyan. Patunayan mo yan, limutin mo si Chris. Hayaan mo siyang magbalik kay Margie. Namasa ang mga mata ni Teresa. Bahagya siyang napaurong. Iiling-iling. Parang hindi niya mapaniwalaang hihilingin sa kanyang inay ang bagay na magdudulot sa kanya ng kapighatian. Anong klase kayong ina? Mahalaga pa ba sa inyo ang kaligayahan ng iba kaysa sa akin? Anak ba ninyo ako, inay? Anak ba ninyo ako at ganito ang ginagawa ninyo sa akin? Hindi na niya napigilan ang mga luha sa pagpatak. Alam mo ang pinagkakaganito ko, Teresa. Ang malaking utang na loob natin sa kanila? Inay, dumilat nga kayo. Matagal na tayong nakabayad sa kanila. Higit pa ang naibayad natin. Matutumbasan ba naman na itulong nila sa atin ang habang panahong paghihirap ng katawan at kalooban natin na sa parang busabos na paglilingkod natin sa kanila? Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Halos butot balat na kayo sa pag-aabuso nila sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, ginagalang ba kayo? Tayo ng mga taong iyon? Kamag-anak nga ba ang turing nila sa atin? Magsalita nga kayo, inay. Hindi kumibo si Aling Rosa. Inay, umalis na kayo sa bahay na iyon. Sumama na kayo sa akin, sa amin ni Kuya. Inay, may makakaya na namin kayong buhayin ng mga kapatid ko ng marangal at hindi parang busabos na tulad ng kalagayan ninyo ngayon. Inay, bigyan naman ninyo ng dangal ang sarili ninyo, kami. Mahinahon ang boses ni Aling Rosa nang huling magsalita. Gawin mo ang pinagagawa ko sa iyo. Pabalikin mo si Chris kay Margie. Pag nagawa mo iyan, para na rin kaming nakabayad sa lahat-lahat kay Ate Salud. Sasama na kami sa iyo. Inay, napakahirap ng gusto ninyong gawin. Kung talagang gusto mo kaming makasama, kung talagang gusto mong makaalis kami sa bahay na iyon. Hindi kumibo si Teresa. Anumang pag-iisip ang gawin niya, alam niyang hindi niya kayang gawin ang hinihingi ng ina. Mahal na mahal niya si Chris. Tutuloy na kami. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Kumain muna kayo, inay. Tumuloy muna kayo. Nakakahiya naman kay Carmen. Hindi sumagot si Aling Rosa. Hinawakan nito sa kamay si Carmen at hinila ng palis. Napasunod na lang si Carmen. Teresa, alis na kami. Mag-iingat kayo. Sinundan niya ang tingin ng dalawang papalayo.
Gusto sana niyang habulin ang mga ito. Yakapin si Aling Rosa, halikan. Matagal na rin naman siyang nangungulila sa ina pero may isang bahagi ng kanyang puso na tumututol. May isang bahagi ng kanyang isip.